Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay na Kaniyang kaloob sa bawat isa po sa atin. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa isang makabuluhang pagbubulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay mayroon pong pamagat na tradisyon versus utos ng Diyos. Ang ating pong pagbabatayang mga talataan o talata ay mula po sa aklat ni San Mateo natanglan at ganito po ang matutunging ang mga iyon kung hindi upang tuparin.
Ang Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa at pagkakarinig ng mga bahagi ng kaniyang mga banal na salita. Si Jesus ay tagasunod ng mga kautosang nilikha ng Diyos upang paglingkuran ang kapwa. Ang mga Pariseyo at Iskriba ay tagasunod ng mga tradisyong sila rin ang lumikha upang pagharian ang kapwa. Nasa mga Pariseyo at Iskriba ang lahat po ng katangian ng kapangyarihan, ng power o positional leader, na kay Jesus naman ang lahat ng servant o transformational leader. Ang mga Pariseyo ang pinaka-influential ng Judaism noong panahon po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salitang Pariseyo ay nangangahulugan ng the separated ones. Ibig sabihin, sila ang tagasunod ng Pharisaism. Kilala rin sila sa tawag na Chassidim, na nangangahulugang lover of God, o kaya naman po ay loyal to God. Nang lumaon, ang Pharisaism ay naging kasing kahulugan na ng Judaism. Mayroon pong tatlong mahalagang katangian ang Pharisaism na bunga ng tatlo ring mahalagang pangyayari sa Judaism. Una po, ang Jewish legalism na sobrang nagbibigay pansin sa pagsunod sa kaliit-liitan mga batas. Ikalawa, ang pag-igting ng Jewish nationalism. At ang ikatlo po, ang pagtatatag at pag-unlad ng Jewish religion. Dahil po sa Jewish legalism, ay sumilang ang isa pang grupong nagpakadalubhasa sa batas, ang mga Iskriba. Kung kaya't lagi po silang magkasama at magkasangga. Pinagbibintangan ng mga Pariseyo at Iskribang pinawawalang bisa o pinahihina po ng ating Panginoong Hesus ang mga batas sa pamamagitan ng kaniyang mga pangangaral at uri ng pamumuhay na taliwas sa kanilang tradisyon at ipinangangaral. Ngunit mariin itong pinabulaanan ng Panginoong Hesukristo at kaniyang mariing sinabi doon sa Mateo chapter 5 verse 17, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kung hindi upang tuparin." Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lagi niyo po kaming tutulungan, Panginoon. Tulad po ng inyong palaging pinahalagahan ay ang paglingkuran ang aming mga kapwa, at hindi kami laging nagpapailalim sa batas upang pagharian ang kapwa, o hindi kami maging abusado sa pagtingin sa mga kapangyarihang ng mayroon man. Hindi dakilang Diyos ang makita po sa amin ay tulad po ng inyo pong ginagawa, ang lagi ng mayroong malalim na pagmamalasakit sa aming kapwa. Bahagi po ng aming pong panalangin sa umagang ito, dakilang Diyos, ang buong maghapon na amin pong lalakaran at dadaanan ay sa inyo po namin ito ipinagkakatiwala, na nawa po dakilang Diyos ang lahat po ng amin pong mga gagawin
mga activities, itinerary na nakatalaga at nakasalansan upang ito ay aming magawa. Magkaroon nawa ito, dakilang Diyos, ng katagumpayan. Magawa po namin ito ng may kahusayan. Kung ito po ay uri sa amin pong paggawa at paghahanap buhay, kung ito man po ay nasa anyo ng mga pag-aaral tulad ng mga estudyante po na siyang laging pumapasok sa school na kanilang pinapasukan. Pagpalain po ninyo sila, Panginoon, at laging iingatan. Salamat po ng maraming sa mga salita po ninyo na amin pong pinagbulay-bulayan, na maging paalaala sa bawat isa sa amin na ang maging pangunahin sa amin ay ang pagsunod sa iyong dakilang palatuntunan. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat. Alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pong pagsama at pakikinig sa ating pong pag-aaral, pagbubulay-bulay sa umagang ito. A friendly reminder po to all of us, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay.